Yun po sina Kuya Herman, nasa ibang bansa po sila. Ongoing naman po yung paggawa nila doon na finishing. Kuya Herman to ng bago sila umuwi. So dadaan ko rin yung pintuan na pinagawa natin dito. Meron na po akong sinen sa owner ng mga design dahil apat na poste. Bali 12 na minidam po yun, yung sponsor. Yung po kasing last na baha dito, halos ito yung level ng tubig. Itong deliver sa sa Tarlac, gawa ng ongoing pa ron. I-trail natin itong mga gano yung beat the heat. Mainit siguro mga at least mga 3 feet kung pupuno. Good morning mga boss, welcome back ulit sa channel. Lunes po tayo ngayon. Ito na po yung order nating mga hambak kay Maria Lourdes. Maraming salamat muli kay Maria Lourdes. Ayan yung ating mga door jam sa Arayat project po yan, tsaka sa Magalang. Dito, tanggalin ito yung 60 sa ilalim. Ayan, mga pang kwarto, pang CR. Papadeliver ko na yung sa Magalang para ma-install na rin. Sa Arayat, hindi pa naman po kailangan doon. Patingin na dyan. Ito po yung sa Magalang project natin. Bali 5 door jam po to. 2 kwarto doon, 2 bedroom. Tapos 3 CR. Yun yung pong ating main door, wala na pong door jam yun. Bali yung magiging opening na lang doon isa concrete. Tapos yung ating pintuan doon isa 1.2 by 2.4. So pivot hinges ang natin doon, ang hinges na gagamitin. Tulad din sa San Simon, wala na po tayong door jam doon. So ayan na po yung mga door jam sa Magalang. Tapos yung sa likod din, sa back door, sliding ang balak namin doon. So wala na siyang din hamba. Pintuan na lang ang ipoprovide natin doon. So ito pwede na po nilang install doon para may sabay na rin sa plastering yung nito mga door jam natin. Ayan, inulit ko yung pong supplier natin dito, si Maria Lourdes. Ayan, i-flash ko po sa screen yung kanyang contact details kung gusto nyong mag-inquire din sa kanya. Kung nagpapagawa kayo ng bahay, nangangailangan kayo ng door jam, pwede po kayong kumontak kay Ma'am Maria Lourdes. Ayan, update po tayo dito sa pagtatambak natin dito sa farm. Ayan, ang ganda na. May walas na po siyang tingnan, gawa ng naging na yung lupa, patag hanggang doon. Pero hindi pa po yan ng elevation na gusto nating kuhanin. Gusto ko po kasing kuhanin ng elevation yung beam na yon, at least dun sa ilalim nya. So kulang pa po yan. Ano pa lang yan, first batch kumbaga. Maraming salamat pala dun sa nag-sponsor nitong huli. Bali 12 na minidam po yun, yung sponsor niya na ayaw niyang pabanggit yung kanyang name. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Ayan, pagka meron pa tayong budget ulit, so papatong-patong na lang tayo dyan. At least konti-konti na lang. Konti na lang yan. Ayan. Pwede na tayong magano dito, maglagay ng mga halaman. If ever natatampakan, konti na lang yung matatabunan niya. Huwag na lang nating pakalaliman ng todo yung halaman na itatanim natin. So ayan, yun pa lang po yung ating gustong elevation sa ilalim ng beam na yon. So yun po, hindi na siya abutan ng baha. Nung po kasing last na baha dito, halos ito yung level ng tubig. Itong tambak na yan, dyan po yung pinakamalalim na baha dito na ganong kalalim. So kung mauulit yun, so babahayin to. At least siguro mga lang, siguro mga ganyan lang yung tubig, or hindi man. Pero mas maganda siyempre, mas mataas na. Ayan, ito po mga pintuan na to.
tuyo na po to. So baka tanggalin na natin muna, may tabi. Tuyo na oh. Hindi pa po natin may deliver sa ano to, sa Tarlac, gawa ng ongoing pa ron. Wala pong pagpupwestuhan doon. Patatabi na natin yan, gawa ng mayroon tayong papabricade dito, tulad ng security grill sa Tarlac project, sa mga apartment na project natin doon. Tsaka yun po yung gate yan, hindi pa na ready materials doon dahil wala tayong pupwestuhan pa. So patatabi ko na po muna to, pasasundan ko na muna sa isang lugar para mayroon tayong pwestuhan dito sa ating workplace. Mga boss, let's go. Daan muna po tayo dito sa Arayat project. Meron pong konting pagbabago doon or revision, para ma-explain ko na rin dito sa mga gumagawa natin o mga tropa natin dito. Hapon po kasi Sunday, nag-usap kami nila Ate Agnes tsaka ni Kuya Herson dito sa pinapagawa nila. So meron silang pinapa-adjust. So silipin po natin doon sa site kung ano yun. Ayan, nandito na po tayo sa Arayat project. Bibiling ko lang po yung mga dapat bilhin dito. Tapos diretso na rin tayo sa San Simon muna tayo ngayon. San Simon project. Ayan, nandito na tayo. Ayan, giniba na. Hindi pa tapos, ginigiba mo na. Pogi. Ayan, ito po yung sinasabi ko. Meron tayong adjustment dito. Ito po kasing CR, yun. Hindi nagustuhan nila Ate Agnes yung laki niya. Medyo maliit. So napag-usapan namin kahapon kung gusto nilang lakihan yan. So ang option na lang natin, either na ito yung iangat namin, itong CR dito sa likod, sa baba. Ayan, ito po CR sa baba kasi yan yung laki niya. Kung gusto nyo malaki, ako, ito na lang yung ating iangat. Magpipinto na lang tayo dito. So yun po yung nagkasundoan namin. Nagkasundoan namin kahapon. Ayan. Ito po kasing CR na to, medyo maliit siguro, nasa anong sukat dito, Jay? 120 by 2 meter. 120 na siya. 1.2 by 2 meters lang. At least na nag 50 man lang. Gusto kasi ni Ate Agnes medyo malaki. So yun, ito malaki po ito. Maluwang na yan. Kung ito iangat namin, so pwede pa naman, hindi pa naman na mabusa yung mga column niya. So meron din tayo nakaabang na beam dyan para dyan sa kanyang slab. O kaya naman nung ating mga poste na inilagay dyan, kung saan actually 12mm lang ito pero 6 naman yan. Pwede naman po yan, kaya naman yan, maliit lang naman po yan. So yun, CR yan natin pagbabago sa plano. So wala na CR dyan, ito na lang yung magiging pintuan nya. Medyo lumuha pa ng konti rito. Okay, CR. Ayan na yung mga hamba na dineliver po kanina doon. Ay kahapon actually dineliver yun dito po yung iba. Dito sa project natin dito. So okay na rin po yun. At least preparado na tayo. Meron na tayong mga materyales na nakaabang. So ayos yung layout nitong lababo po dyan. Tapos doon yung ating pinaka panel box. Ayan, lababo to. Tapos dito yung kanyang pinaka refrigerator. Tapos yun nga, ito yung CR. Ayan. So original plan, ito po talaga yung niya, yung kanyang CR dito. Actually lumaki pa nga to lumaki pa yung sukat nito sa original plan. Gawa na yung setback, medyo na-adjust ng konti yung setback, gawa na wala sa squareness itong lote. So lumaki siya, lumuwang siyang pa ganyan. So yan, medyo maluwang na po to. Iangat na natin yan hanggang doon. So yun na rin yung magiging CR sa taas. Ganito na rin po kalaki. Ayan. Sa mga po kasi, sa mga plano, tulad ng yun, pagka sa plano, hindi nila na visualize yung sukat ng mga owner. So nangyayari po talaga yung ganyan.
yung mga revision. Pagka talaga sa actual, doon mo makikita yung ano, yung laki. Kung hindi po sanay talaga sa mga sukat, so magbabase sila dun sa plano kung gaano kalaki yung ginawa ni architect. So minsan talaga mga boss, madalas nangyayaring ganun na bagay sa isang project. Meron po talagang mga revision or babaguhin. Ito okay naman na sa kanila to. Yung sakyan nila dito ano naman kasyang-kasya diyan. So tapos dito meron tayong babaguhin din dito. Yung pintuan niya dito ay best na swing type kasi yung pong original plan dito, yan tulad ng sabi ko. Meron pong kwarto rito. Kwarto to. Meron siyang partition diyan. Tapos ano siya dito. Dito yung pintuan niya. So yung swing ng pinto dito papalo dito sa wall na to. So yun. Isa rin sa ano pala nagbago. So magiging pintuan nito is sliding door na. Sliding door. Yung pinaka main door niya. So yun, di ko na muna pinasinsil to, gawa ng tatamaan to sa sliding door. Ayan, itong kanyang switch. So relocate na lang natin ito siguro dito na lang sa kabila. Doon po siya mag-i-slide. Baka po si paggawa nila ni Ate ano to, pagawang near in the future, pagka ano daw, baka palagyan nila ng drywall na lang to, gagawin nilang kwarto. Pero hindi pa naman daw ngayon. Ano muna, propose muna yon. So yan, relocate natin to, tatamaan ng pintuan yun pagka sliding. Dito na lang natin siya ilalagay. Yan, sa area na to. Pwede pinto rito. So dito yung switch niya. Mga switches natin. Ayan na mga boss, papunta naman po tayo sa San Simon project. Ayan, silipin po natin. Shoutout po pala kay Kuya Herman tsaka sa De Vera family ng San Simon project. Shoutout po. Ayan na mga boss, nandito na po tayo. San Simon project. Ayan na mga boss, nandito na tayo sa San Simon. Update po tayo dito. Ayan na, silipin natin yung ongoing tiles installation sa roof deck. Tapos meron pong gustong idagdag pa si na Kuya Herman dito. So pag-uusapan pa namin ni architect yon, yung idadagdag pa. Siyempre dapat isang gunin din natin sa designer or architect na gumawa nitong design bago tayo mag-decide. Ayan, pag-uusapan muna namin ni architect tsaka ni Kuya Herman yung gusto po nilang ipadagdag pang dito gagawin. So soon malalaman nyo rin po kung ano po yung padadagdag pa nila dito. For now natin dapat mag-focus tayo dito kasi medyo nalalapit na po yung ating dito ang gustong matapos ni Kuya Herman to ng bago sila umuwi. So dapat makuha natin. Ayan, ceiling yan dito, electrical na lang to para na bago natin i-close. Ayan, i-rewiring po kasi namin to, rewiring. Yun o. Ayan na mga boss, ini-install na yung ating isang problema dito na na-solve natin, yung tiles. Ayan, halos same po yung tiles na nakuha natin dyan. Para makompleto na rin. Ay mamaya pala dadaanan ko rin yung pintuan na pinagawa natin dito. Nagpagawa na po ang pintuan dito. Pareho po yung tiles na yan. Random siya, random design. Hindi po pare-parehas yung design niya. Ibig sabihin random, ano siya, iba-iba. Siya nire-relocate doon na pupunta itong mga switches na to. Tapos dito ongoing pa yung approval ng TV console na gagawin natin dito. Meron na po akong sinend sa owner ng mga design na pwede po nilang magpilian dito sa TV console na gagawin natin. Ang ganda po ito pagka natapos, lalo na't maluwang itong area kung saan natin lalagay yung TV console. Ano siya, spacious siya. So, nasa kanila na kung ano po mapipili nila doon sa sinet kong design sa kanila. Ayan yung wood planks.
Ang ating mga wood planks ongoing pa rin yung paglalapat. Hindi pa po naka-fix to. At tulad ng sabi ko, i-prepare pa to, liliyahin. Ito yung medyo matrabaho. Gawa ng marami tayong kakat-kat doon. So baka hindi natin mabuo yung area na yun dahil 4 na poste yung tinayo dito. So yun yung trabaho yun. Pattern, gawa ng plantilya. Yan to, okay na to mga to. Hiyaan na lang to, liliyahin. Ayun, okay, landing. Ganda. Kanang barnisan po yan. Tapos napakakitad. Napakaganda dyan. Elegant. Tingnan. At si Master Dan dyan, tinira na yung kisame. Si area na yan. Papauna ko na rin po itong area na to para mabaklas na to. Siyempre bago natin baklasin to, kailangan muna linisin yung dapat linisin dyan dahil mahirap po yung access dito dahil high ceiling yan. Tapos lalagyan na rin natin yung ilaw dyan. Ayan. Kailangan punasan yung mga dapat punasan dyan. Ilagay yung cove light. Ayun. Ito, din kahit hindi mo napipinturahan to na. May cladding to. Oh, may cladding yan. May cladding po to. Ito yung tinanggal natin dyan. Ayan, kung mapansin nyo, may mga bakat ng liquid nail na ginamit dito. So babalik lang po natin yung cladding dyan. Maayos na. Ayan, titira na yung ceiling dito. Ayan, pagkatapos nila sa taas, so susunod na itong dito sa may second floor. So silipin natin sa third floor yung mga nag-tiles installation natin dito. Ayan, dito lalagyan din po natin ng railing, railing to, hand railing. Dahil dito sa area na to wala na po siyang handrail, lalo na medyo may edad na po si tatay. So request din talaga ni Kuya Herman na lagyan po ng handrail railing. So dito wala nang railing dito, hanggang doon lang siya. Nalagyan pa natin dito ng extension. Tapos pati rito sa kabila pinalalagyan din po ni Kuya Herman. Tsaka doon para pagka mapanik po sila tatay dito, meron silang nahawakan safety railing. You know, halos po pala makompleto na. Ano Pablito, ayos ka lang? Hindi ka naiinip? Pagka naiinip ka, kumanta ka para yung mga kasama mo na lilibang. Ayan, ang ganda na, ang ganda na. Lalo na pagka nakompleto po to. Ang ganda ng tiles na napili namin ni Kuya Herman. Tapos ito nga, ito yung lababo na. Magiging lababo. Hindi ko na po dito pinalagay. O, nang expose siya sa sa ulan. So dito, at least spacious pa dun. Ayan. May lababo dito. Para kung gusto nilang magluto-luto dito, so meron silang pinakalababo dyan. Ganda na. Ayos. Ganda. Tempered glass to. Yun, sarap ng ulam nila dito mga boss. Baboy, mamoy, pampabata. Ayan na mga boss, siguro nasaan na to, almost 70% ang tiles installation. Ayun na lang po doon. Tapos masoroho na lang dito. Tapos yung mga tempered glass dito, hindi ko pa po napagawa. Hindi pa kompleto yung ating mga plantilla or pattern. Ayan, baka this week
this week pa ano ko na to, kompleto ko na. Ito yun yung mga yun. Meron silang number, tapos may butas. Yung iba di pa nabutasan. Alam pong lakihan pa tong butas na to. Ayan. At marami-rami po to. Ayan, dito lang sa taas, halos marami na kami nagamit ng plywood. So isang plywood halos nasa 4x8, 4 times 8, ilang square foot na yun. 4 times 8, ayan, nasa 32 square foot na yun. Tapos hindi pa kasama yung butas. Yung mga butas dito, meron din pong bayad dyan. Ang butas ng tempered glass, nasa ano yata, hindi ako nagkakamali, nasa 100 pesos pataas. So itong butas na to, siguro butas lang, nagkakalaga ng sa palagay ko almost 20,000 butas pa lang. Yung tempered glass, nalalagay po na dito sa 10 mm. 10 mm yung kapal niya. Siguro more or less nasa 180 to 170 more or less. Ayan, estimated lang po yun, hindi pa sure kung yun yung exact price o kung hindi pa tumaas. Dati halos ganun yung price, 170 to 180 per square foot. Square foot po ang presyoan sa salamin. Tapos yung ating spiral dito, spiral, yan po tayong spiral na nagdanan dito. Ano pa po yun, still negotiable, ano pa ako dyan, inaanon pa natin, hindi pa natin napagawa. Tapos sliding door po yan. Ayan na mga boss, laki po ng pinagbago nitong bahay. Ayan, yung po mga bago dito sa ating channel, dati po, kung hindi nyo po alam yung history nitong bahay na to, dati po, ano po yan, bubong po yan sa taas na ginawa natin roof deck. Tapos dito sa may pinaka balcony, paikot, ayan, bubong din po yan, yero roof. So yun, in-improve natin tulad ng gusto ng owner ng De Vera family tsaka nila Kuya Herman. Ginawa nating pinaka balcony yan, slab. Tapos sa taas, roof deck. So functional po lahat, wala po nasayang sa space. Ayan. If ever na ano po sila magbabakasyon, actually yung po sila Kuya Herman, nasa ibang bansa po sila. Meron po silang parang pinaka vacation house itong bahay na to. Ayan. Pagka nagsama-sama yung family, at least meron silang function doon, function hall sa taas, sa roof deck. So pwede po sila doon na mag-gathering ilang family. So napakaganda po dito pagka natapos. Tapos marami pong kwarto, marami silang matutulugan. Ayan, ang laki na pinagbago. Actually ito mong bahay na to mga boss, yung po mga bago nga dito sa channel na to, hindi pa po natirhan to, na turnover lang po to last April daw, so halos sa 1 year pa lang, mag 1 year pa lang to. Pina-renovate po nila, pina-improve po nila. Hindi po sila na-satisfied doon sa previous contractor na gumawa dito. So ayan, pati po yung pinaka-gate niya, ayan, pinaka-gate niya, binago po natin, nilagyan po natin ng design. So yung existing na yan, magigiba na po yun, lulubang pa po yung harapan nila. Ang ganda nito. So baka maya maya after lunch mga boss, iwan ko na rin sila. Kailangan ko na rin kasi kasuhin din yung mga paint materials na kailangan nila dito. Bibili tayo ng mga materials para bukas madala na rin dito. Tapos kailangan ko na rin bumili ng materials sa Tarlac. Yung po mga project natin doon na security grills, saka yung ating gate sa Tarlac, sa 5-unit apartment na ginagawa natin doon. So for now, ongoing naman po yung paggawa nila doon, finishing, plus pintura, tiles installation ng ginagawa nila doon. Tara, kain tayo. Sige, punta na. Kain na po tayo, mag-alas 12 na. After lunch, bibiyahin na tayo para ma-prepare yung mga kailangan pa nila dito.
Pang pintura. Den, manta na Den. Ayun tayo. Nalista mo na yung kailangan mo? Ha? Manta na. Ayun tayo, luto na yung sinigang. Yun oh. Sinigang na mamoy. Ayan na mga boss, habang nagpapahinga po sila, tayo lalakad na tayo para asikasuhin yung dapat asikasuhin. So isa sa dapat natin asikasuhin dito yung pintura. Yung pintura na gagamitin, tapos yung mga kailangan pa sa ibang project. So let's go. Ayan na, nandito na po tayo sa Arayat. So gamit na rin tong kolong, pipick-upin ko yung yung gutter. Sa kolong na lang po natin isasakay para bukas ready na natin for daling natin sa Magalang para ma-install na rin po yun. Nandito na po tayo kay Eren eh. Ito po, magandang tanghali po. Ako po. Pipikuin na natin gutter. Ito po, magbabayad na. Bayad na ako. Magkano boss? 20,570. Update tayo dito kay Kuya Mix yung po pinagawa natin kubo. Silipin ko. Mayroon tao. Ganda nito. Ang laki. At saka yun, ganda. Yung pinagawa namin kasing laki nun. Yung sa may harapan na yun. Mukhang bagong ano to, bagong varnish. Walang tao. Walang tao. Wala pong tao. Daan na lang tayo sa ibang araw. Hindi naman pa naman nagmamadali yun. Sa Magalang po project po yun. Ito kasi laki ng kubo na isa natin sa farm. Ayan, Banawe type. Marami po ito. Itong ating flashing gutter is 25 pieces, tapos tatlong gutter, tapos meron tayong inside gutter. Magalang. Okay, yan, dami. Halos nasa 20,570 po yan. Nandito na tayo. Bumili din tayo ng pagkain ng tao. Oh, bubate. Buko pandan. Ayan, magtutos tayo ng kalapate. Titrail natin itong mga young bird natin mga boss dito lang sa likod. Sa may sa may irrigation, sa may patubig. Tutos natin. Ayan, nagpapaano si Lolo Boy, nagpapatubig. Binabasa niya yung lupa para ma-compact, tapos para din tumubo na yung mga damo, para hindi masyadong mainit pagka may damo na po yan. Kapag si lupa siya, nag-ano yung init, nagre-reflect or sumisingaw pagka walang damo. Malaking tulong po yung yung grass. Ayan, nandito na tayo. So dito natin sila muna i-release. Ayun lang yung sa atin, sa may tower na yun. So tatry na natin po unti-unti itong mga young bird natin. Try na natin silang paunti-unti. Lapit lang naman. Sige. Two, 4, 6, 8. Walo yung nirelease ko. Yung mga iba di ko muna nirelease dahil medyo bata pa. Pagulangin ko muna ng konti. Ito na po to. Pwede na tayo naman. Tumaas na sila kagad oh. Wow. Yeah.
Sunod dun, palayo ng palayo. Tapos ayun, tumakas sila oh, taas oh. Magandang mga kalapati, mataas yung lipad. Kabisado na nilang area na yun. Lagi naman po silang nagro-ronda doon eh. Ayun, nandun na sila. Uwi na yun. Taas nila oh. So yun, bumaba na sila doon. Let's go. Ito po yung patubig, kaya lang mukhang ano na, marami ng water lily. Dito tayo nangingisda na mamaril, pagtitiksay. Hindi ko lang alam bandaran kung may malinis pa pwedeng pangisdaan. Yun o, ayan mga boss, nag-overnight swimming kami ni Mrs. dito sa farm. Kanilata ko po yung portable swimming pool. Ayan o. Hi guys. Hi. With the heat, ang init. May butanting. Butanding. Ayan. Oh. 7 feet by 13 feet po yan. Ang lalim niya siguro at least mga 3 feet kung pupunuin natin. 7 feet yung lapad niya, 13 feet yung kanyang haba.